Good morning, guys. Good morning, babies. So, guys, kamusta ang umaga niyo? So, today, bibigyan ko na kayo ng konting advice sa mga gustong matuto sa pagbabaton. Sa mga gustong pumasok sa mga drum and lyre, musikero, tawag doon, major at band, like that. Kasi alam ko uso to sa Pilipinas, yung pagbabaton, pagbabanda na may kasamang majorette. Mostly nakikita ko ng mga flaglets na ngayon. So, sa mga beginners, sa mga like mga elementary pa lang, papasok pa lang sa ganun, mag-start pa lang kayo, ang unang-unang yung gagawin ay may baton kayo dapat na ganito. Kung saan nyo to mabibili, pwede sa Shopee, pwede sa Lazada, meron din naman ito sa bookstore like Lily's or National Bookstore. Pero ako dati kasi sa place ng parents ko, meron kaming nabibilihan na store doon na may nagbebenta sila ng mga ganito and mga about sa drum and lyre stuff like that. So, sa pag-beginner ka pa lang, ito ang suggestion kong gamitin mo. Alam mo kung bakit? Una, magaan lang ito. Kapag hindi ka pa marunong, matatamaan ka sa ulo, matatamaan ka sa dede, matatamaan ka sa mga parts ng katawan mo which is medyo masakit na hindi ka pa sanay sa ganun. Kaya, ito muna ang gamitin mo. Mas madali ka ditong matututo. Okay? Lalo na sa mga bata pa lang, sa mga elementary na papasok sa drum and lyre. Kasi pag mga bata, mostly papag-start sila sa drum and lyre, sa school, sa elementary school. Okay? Ayun ang suggestion ko. So ngayon, tuturo ko sa iyo ang pinakaunang basic na dapat mong matutunan sa trick ng baton. Okay. Una, position mo yung baton sa harapan mo na ganito. Pag nagbabaton, pag magma-majorette ka, ang lagi lang, position ng baton or nakalagay ang baton ay sa kanan. Limit lang, guys, ang gumagamit sa kaliwa. Kasi pag kanan, kailangan pare-pareho yung position ng side nyo kung saan yung baton. Para maganda tingnan yung pag-iikot ng baton, lalo na kapag kayo ay mag-exhibition or sasayaw something na mga contest like that. So, kanan lang palagi gamit ang baton. Okay? I-master mo na ang kaliwa mo kapag marunong ka na sa kanan mo. Okay. I-position mo ang kamay mo sa harapan gamit ang iyong kanang kamay. I-forward mo ang harapan ng bato na to. Paikutin mo siya. Ang itong bato na to ay i-rotate mo ng ganyan. At ito nang sa ilalim ay dito siya sa pupunta sa likod. And ito sa harapan mo. Paikutin mo na paikutin, paulit-ulit. I-relax mo ang mga finger mo, wag mong ilalak na ganyan. Hindi ka matututo kapag ganito ang daliri mo. Ganito ang paghawak ng baton, hindi ka matututo. Relax ang mga daliri. Paikutin ng baton, i-relax din ang mga braso. Paikutin ng paulit-ulit hanggang magets mo. Pagpagod ka na, especially sa mga bata, magpahinga ka. Then, umpisa ka ulit. Umpisa tayo ulit. Harapan. Ituwid ang mga braso. Ituwid. Ilagay sa harap. Ipalo mo sa hangin ang harapan ng baton mo. Ipalo mo, paganan. Paikutin mo ng dahan-dahan. Dahan-dahan, relax ang mga daliri. Relax ang mga braso. Nakikita niyo yung braso ko? Parang gumaganon ganon. Kasi kailangan sumusunod dyan. Hanggang mag-start ka na ng umiikot ka na. Yan, oh. Sumasayaw ka na. Nalalaman mo, sumasayaw ka na. So, continue tayo. Ganyan yan.
Hatag sa hangin. Paikutin. Sa gitna. Paikutin. Ulit. Paikot. Ikot. Relax ang mga kamay. Relax. Relax ang mga braso. Kapag marunong ka na, pag marunong ka na, pwede ka na mag-step-step ng pakinding-kending. Yan. Diyan nagmumula ang lahat. Okay? Pag marunong ka na, itag mo ako sa video mo. Sabay tayo. Madali lang. Kapag tumatama sa katawan mo, ang baton, ibig sabihin, hindi mo pa siya nag-gets. Pag nag-gets mo na siya, hindi na siya tumatama sa braso mo, hindi na siya tumatawa sa body mo, at nakakaya mo na siya. Nakakapagod yan dito. Pag umpisa ka pa lang, pero huwag kang susuko pag gusto mong matuto. Hanggang dito na lang tayo. Bukas ulit.